Mayong buntag kanatong tanan, atong simbahon ang buhi nga Dios karong panahon na. And there is beauty in its holiness. Palihog manindog tang tanan alang sa call to worship. Come, let us worship our God now with our joyful songs of praise, strength and power ascribing to the great and eternal God. Draw near with praise to the Lord God. Let us raise our voices in song, loudly, clearly resounding, to acknowledge our loving God. Let all our hearts be united to feel the presence of God in the act of worship, drawing near to our loving God. All life on earth was created by the great and creating one. God's love we are molded. Let us glorify our God. O loving God in heaven, we do worship you here and now. All our lives we offer and we plead, accept us, O God. O karon atong awiton ang hymn of praise. Dalaygon og mahigugmaon nga Dios, mapasalamaton kami sa imong paghiusa kanamo sa pagsimba kanimo. Sa espiritu o sa kamatuoran, hingpit namong nakita nga sa matag adlaw sa among kinabuhi, wala mo gayod kami pasagdi. Hinuon kanunay namong nabati ang imong malahotayong gugma og kaluoy.
Sa matag usa kanamo, itugot o Dios nga mudangat gayod kanimo kining among paghimaya karon, og mahimuot ikaw sa matag kasing-kasing nga nagadaig kanimo. Ipabati kanamo karon ang imong presensya pinaagi sa paghahom kanamo sa imong espiritu aron mahimong makahuluganon kining among pagsimba kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Call to confession. We come to worship God today, ready to unpack the burdens that hinders us from continually doing God's mission. In humility and repentance, let us allow the work of the Holy Spirit to guide us in request and confessing them. People of God, 5:13 says, "These things have written, believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe on the name of the Son of God." Salvation through Christ carries with it a guaranteed future in heaven and a wonderful life while on earth. Thanks be to God of His forgiveness of our sins. Amen. Salamat. Madyaw hinaat kanatong tanan. Maayong buntag, magandang umaga, good morning. Malipayon ta niining ikatulo nga Domingo sa atong pagsaulog sa Rural Life Sunday o Rural Month sa entero tuig o Nutrition Month pud na siya doyog. Ako kamong gipahibalo nga atong hawiran ang atong church bulletin alang sa atong mga gimbuhaton sa atong iglesia, o ang tanan dili nato na basahon dinhi kay nagkalain-lain naman ang corner nga ani dinhi. Una siguro nako ipahibalo ang good news, no? Ang atong simbahan sa Dunya Rosario nagmadaogon batok sa claim sa EDC represented by Pastor Dario Morgado. Ya magiangkon ang atong property dito apan doon na MCTC court ruling nga i-dismiss ang kaso tungod kay ang nag-claim wala siya personality pag-claim sa maong property. Atong palakpakan ang Ginoo. So salamat ka gain taog victory. Ato usab nga gipahibalo nga karong adlaw birthday ni Winard atong igsuon,
Unya sa sunod adlaw kang Edison Baladad, unya ni apo dire si nang Esther Wayan, si Iniro sa Estrada, pizza 25, kining 25 magbibo man ang Buenavista niini. Unya si Leslie ang atong leader, elder karon nga pagsimba iyang birthday. Wa may nabutang dinhi nga happy anniversary, ato lang gihapon awiton ang Sweeter as the Years Go By, basin og wa lang ma-monitor. Ato awiton ang happy birthday og Sweeter as the Years Go By. Announcement at kini nga punto ang atong paghimamatay sa usag-usa. Tuawiton ang Here We Are og manindog ta. Nagkalamanuhay naman ta, wa po nato makita, wa po'y report nato nga natay bagong gikauban ron. Pero atong i-welcome ang atong mga igsoon nga nagsunod nato pinagi sa Facebook live streaming. Wara-wara, kaway-kaway ngadto kanila. Atong ipabati kaninyo nga ang doon natay vigil service nag-start kagahapon alang kang late Baldomira Mongado Amaga, no? Mama ni siya ni Bobby, manghod ni siya ni Anhing nung Buking Mongado na diha sa atong atbang sa Mata Funeral. Karong gabi ang last vigil diri sa Butuan, kay the following day Monday dadto na dito sa Kabadyangan.
dito natiwason nila sa pag-vigil kay taga dito magyud ni si Mrs. Baldomira Mungado. Ang atong Newman Bible course mo resume sa ilang klase ugma ngadto sa Huwebes, upat ka adlaw sa usa ka bulan. So murag pareha pud sa atong eskwela, no? Balik na ang eskwela, magbrigada na ang atong mga ginikanan pagpangandam sa eskwela. Apil nato ni sila pagampo ang mga maestra, ang ikaduha nga ginikanan sa atong mga kabataan ug ilabi na ang atong mga kabataan o ginikanan aron magporsigita pagkabot og edukasyon. Ang atong mga CWA do na sila'y meeting kagahapon, daghan sila naisgutan o naanay ilang schedule UCM o CWA din hiramang gihapon. Ang youth 2 PM dito ila Reverend Villalba or dinhi sa atong simbahan sa pastor's office. Ang atong regular nga schedule sa Bingkilan kada Sabado pod o kada Bernes adto sa Barangay Obrero. Atong gipahinumduman ang mga ginikanan nga kadtong dunay mga bata nga mga gagmay pa sugod karong unang Sabado sa Agosto muanhi sila kay triningon sila, dunay ilang mga activity in preparation of the Children's Sunday karong umaabot sunod nga bulan sa CEN month. Malipay ta kay dunay mag-volunteer pag-training sa atong mga kabataan, mahimo na niya ni silang magamit sa pagdaig, paghimaya sa Dios bisan sa ilang kabatanon. So panan ato silang alalayan samtang sila mga bata pa. Atong i-appeal sa pagampo si Doc Jilly Miro nga mag-take og entrance exam, pediatric exam sa US. Atong padayon nga pagampo bago pong nakaabot dito sa US si Dan Albert Miro o ang iyang asawa nga si Lugin Radasa Miro, kuan sila kanang entry sila dito sa US for another job. So kini may mga anindot nga mga gimbuhaton o kalampusan sa atong mga igsoon. Atong ipasalamatan ang matahom nga mga kabulakan nga nagapadugang sa kaanyag sa atong chancel. Salamat sa mga donors. Ilabi na kang Mrs. Asuncion Gayon nga regular yun niyang gipada ang mga matahom mga kabulakan. Atong mga igsuon nga adto pa sa ilang mga panimalay, ang uban aduna adto sab sa mga tambalanan. Kining pipila nga na lista dinhi pero nay na lista nga okay na. Pero kining aniya dinhi si Steve Parunda na stroke ni siya, nag-agi og ICU. Si Urbano Lagrama sab susama nga kahimtang, si Dr. Helena Tata Ribiro, si Lucita Cansancio, Rachel Jen Bertoldo, Virgilio Cudira, Solpicio Leoniro o Clarita Leoniro. Apil po nato si Mon Bisiro sa iya pod nga kahimtang lisod kayo ang iyang mga tiil nga iyang gibati. So ang atong panudlanan ni atong miaging simana nadugangan og 57,106 pesos o 25 centavos. Atong palakpakan ang itong mga kaigsonan nga matinud-anon diha sa atong paghalad alang sa atong misyon. Karon atong andamon ang atong mga kasing-kasing o gunahuna alang sa atong katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. Labing gamhanan nga Dios among ginikanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta,
ang imong paginhawa sa among kinabuhi ngadto sa kabuhatan. Among na aninag unsa katahom ang imong gugma kanamo, ilabi na nga padayon kami nagasaulog sa kinabuhing banikanhon. Diin dito nagagumikan ang mga pagkaon padulong sa tanan lumulupyo ning among syudad ug sa among nasod. Imong gipahimutang sa among dapit ang mga minerales, ang mga tubig, mga tanom, mga kabulakan ug mga bunga niini, aron ang mga buhi nga mga binuhat makabaton diha sa kalipay sa sustansya sa pagkaon bisan pa sa katahom sa among palibot. Kini maipagmatuod sa imong gugma ug pag-atiman kanamo nga bisan kung adunay panahon batio namo ang ulan, ang nayanaya nga kainit among mabati nga imo kining pinaigo alang sa mga pag-usab-usab sa kapanahunan aron ang kabuhatan maga uswag ug aduna kami magamit sa among pagkinabuhi. Painumdumi kami o among Dios nga imo kaming gigama aron kami imong piyalan sa pag-atiman sa kabuhatan. Apan usahay kami magadumili sa maong kaakuhan. Usahay magapahimulos kami sa mga butang nga unta kadto mga butanga alang sa among mga kaanakan, sa mga kaanakan sa kaugmaon. Busa o among Dios, i-reconcile kami balik sa kabuhatan niya sa imong gugma, ingon nga ikaw nagagasa sa nagkalain-lain nga mga kultura, hatag ikaw kanamo og nagkalain-lain nga rasa og kolor diha sa gugma aron ang among kinabuhi adunay kalipay sa pag-integrate diha sa kabuhatan. Salamat o among Ginoo nga ikaw nagahatag kanamo sa paglaom. Niining umaabot nga mga adlaw niining simanahuna sa di pa matapos ang bulan, ang among mga kabataan magabalik na usab sa ilang pag-eskwela. May among pag-ampo nga magmahimsog sila, nga malikay sila sa mga dautan nga mga impluensya. Hinuon ang mga ikaduhang ginikanan nga mag-umol sa ilang kaugmaon, hatagan nimo og gugma, pailob og pagka-creative aron niining kabag-uhan ma-upgrade ang ilang kahibalo alang sa kaugmaon. Nagapadayon kami sa pag-ampo alang sa mga peacekeepers, mga kwerpo sa kapulisan o ang armadong kusog nga nagalihok aron ang demokrasya sa among nasod magapadayon. O gawas nun kami nga magamantala sa imong gugma, ingon nga Evangelical Church. Salamat o among Dios sa imong saad nga ikaw dili mo biya o mutalikod kanamo. Padayon ang among pag-ampo sa tulo ka mga nagkalain-lain nga branches sa pangagamhanan, ang executive, legislative o judiciary. Aron Ginoo ang dignidad sa among pagkinabuhi ma-attain og kanunay kami nga anaa sa insakto nga pagsunod sa balaod. Ban sa among kalipay Ginoo, sa among igsoon nga iglesia sa Dunya Rosario Congregational Church, amo silang
gi-congratulate ingon nga nibarog sila Ginoo diha sa kamatuoran sa pagpakusog sa local autonomy ug mao gayud unta kini Ginoo ang batakan sa among konstitusyon ang local autonomy ingon nga locus of mission. Daghan kami mga pag-ampo o among Dios, may among kalipay nga magapadayon ang among tinguha ingon nga imong katawhan nga gitawag diha sa kaakuhan ini nga iglesia ug ang among mga kinabuhi magadanag, mahimong asin, mahimong panalangin ngadto sa katilingban, dili lamang sa among mga panimalay kundili sa bisan asang dapit kami dadon sa pagpangalagad. Ini ang among pagampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon ngadto sa sulat ni San Pablo ngadto sa kapitulo 11 bersikulo 36. Akong basahon sa New Standard Version ang unang pagbasa. Everything comes from God alone. Everything lives by His power, and everything is for His glory. Unya ang ikaduha nga pagbasa, kutlo nato sa Proverbs 16:4. The Lord has made everything for His own purposes. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa balaang pulong. Amen.
Salamat sa mga batanon. Palakpakan nato balik. Malipay gyud ta mo tan-aw sa mga batanon, mga bata. Kay nagdala ni sila sa himaya sa Dios, no? Ang akong sermon karon base sa Romans 11 og Proverbs, everything is created by God alone. Kaning mga bata, bisan og dunan ni mga ginikanan, ang Dios ra gyud ang nagbuhat ni ana nila. Makita ninyo na pinaagi sa espiritu sa ilang pagkanta, no? So diha ninyo mahibaw-an nga ang himaya sa Dios na as mga batanon tungod sa purity sa ilang pag-awit, sa kalipay sa ilang pag-awit. Pag ila nga na ay walking with Jesus every morning, yun na sa ilang kinabuhi. So, salamat sa Dios sa atong mga kabataan nga naghatag ka nato sa pagsabot kung unsa gayud kining gitawag dinhi sa atong gitawag sa atong scripture reading, no? Nga everything is created by God alone. Everything lives by the power of God alone, and everything is created for His glory, for the purpose of His glory. Everything is created for His glory. Ang sa Proverbs nag-ingon nga the Lord has made everything for His own glorious purposes. The Lord has made everything for His glorious purposes. Gibuhat ang tanan alang sa iyang mahimayaon nga katuyuan. Okay? Pamalando nga kana nga verse. Everything is created by God. Everything is created for His glorious purpose. Everything lives through His power. So, ang unang pangutana nato mga igsuon, what is the glory of God? Unsa man gyud ning gitawag nato nga himaya sa Dios? What is the glory of God? Ang ikaduha nga pangutana nga akong isgutan din ni ika-unya is, where is the glory of God? Asa ninyo makita ang himaya sa Dios? Ang ikatulo is, how do we glorify God? Naapirme ang glory, glorify, glory, himaya sa Dios. Kay nakita ninyo sa bata, wala siya mahadlok mo kanta sa inyo. Kay naaman ang glory sa Ginoo sa ilang kasing-kasing. Nigawas ra ang ilang kalipay, glorifying God. So it seems to me, it's clear when we talk about the glory of God, nga it is something subjective na ana sa tao. Kay naay tao nga makadungog niining mga bata, apan dili mahimaya ang Dios sa ilang pagtan-aw. Okay? It's subjective. It depends on who is looking. Kung ikaw nagtan-aw, kung nakasabot ka sa Dios, mag-glorified yun ang Diyos sa ilang awit. Okay? So, ang glory sa Ginoo is something subjective, and it is something that is attitudinal. Kanang depende sa imong attitude, sa imong kaugalingon o sa imong sa kalibutan. Unsa may imong paglantaw sa imong kaugalingon, unsay pagtan-aw nimo sa kalibutan. So it's a matter of your attitude. And this attitude, I would like to connect with the fact nga the Spirit of God is in you. Tungod kaya ang Espiritu sa Diyos na akanimo, makakita ka sa himaya sa Diyos. Kung wala ang Espiritu sa Diyos kanimo, nindot na nang naa sa imong atubangan, pero dili ka moingon, praise the Lord. Wala man ang Espiritu sa imo. So, in order to be able to say, praise the Lord,
or glory to the Lord o i-recognize nimo ang himaya sa Dios, you have to have a spiritual attitude. You have to have a spiritual attitude. So, mga igsoon, so it's very important. Mahinungdanon gayon nga atong huna-hunaon kanunay, doon na ba tayo spiritual attitude? To believe in something that is seen and something that is unseen. Kanang dili makita, behind the things nga makita. Makita ninyo ang bata. Makita, madungog ninyo ilang tingog. Pero sa luyon ni Ana, ang Ginoo nagpakanta sa ila. So did you see the Lord? You did not probably see. Pero you, because your spirit is attuned, is connected with God, you are aware of God's presence, you know that God is making them sing for His glory. So that is the first part of our... The question is, what is the glory of God? Unsa man gyud ang himaya sa Dios? Naana sa imong mata, naana sa imong dalunggan, nasa imong pagbati, nasa imong kasing-kasing. No? Kung naa ang Espiritu sa imo, sa gabi nga maanyag kayo, walay clouds and everything, pagtanaw ni mo sa langit, pagkadaghang bituon nga, kidlap-kidlap, ingon na, sidlak niya na, makayon ka, praise the Lord. The glory of God is seen. The heavens, matod sa taga-Salmo, the heavens, ang tibuok kalangitan, declare. Ang kalangitan nagdeklarar sa himaya sa Diyos. The heavens declare the glory of God. Ngano man nga usahay makita nimo na, murag wala lang. Pero napoy panahon na pagtanaw nimo, paminsar nimo, pagkaanindot. Di ba? So what is the glory of God depends on the presence of the Spirit and how you relate to God. Kung mutuo ka sa Dios nga maoy nagbuhat ni ana, unsaon ka pagbuhat ni anang mga bituon? Pagkadaghan ra ba? Nagkidlap-kidlap. Sa ato pa na ay kahayag didto sa layo na kaayo nga dapit. Unsa ka kalayo na? Mo nay mosulod sa imong huna-huna. Nagpaila ang Ginoo kanimo. God is revealing God's glory to you. Aron muluhod ka ug moingon, praise the Lord. Praise the Lord. Kay nakita nimo ang himaya sa Dios. Pero naapoy himaya sa Dios nga dili makita. Kung maingon ti kita nga katong mga naka-eskwela na, nahibalo na mo unsay Milky Way, katong galaxy nga kining atong sun, ating adlaw nato, sakop ni ining stars sa Milky Way. There are billions mga dili millions, billions. There are billions sa ato pa 999,999,999 plus 1. So, ingon anak kadaghan ang mga bituon, billions. And there are billions, dili usa ka billion, billions of stars in the Milky Way. Makita nimo na sa langit, dili tanan. Ang usa lang ka parte sa langit makita nimo nga sakop kita ni anak nga galaxy. Naay galaxy sa layo-layo pa. Sa Andromeda, unsa pa nang lain nga ngalan sa mga galaxies, no? Wala nay labot sa atong galaxy. Layo na kaayo. Pero kung ang imong makita ingon ana nga pagkanindot ni ana, you recognize God, the Creator. Okay?
Natural, dili man ikaw ang nagbuhat ni ana. Mangutana man gyud ka, kinsay nagbuhat ni ana? Lisod man gani maghimo og usa ka lampara nga suga. Unya nga bilyon kaayo nga mga butuon dito. Kinsay nagbuhat ni ana? It's an awareness of God's power. Mauna ang muingon nga God's glory. Awareness sa ato pa nakamata ka nga ang Dios na mao'y gamhanan nga magbubuhat. Kung natulog ka, di mo makita. Kung nagpiyong ka, bisan og naa na diha sa imong atubangan, nagpiyong ka, dili ka kakita. Kay wala diha ang Espiritu sa pagtagad sa Dios. So I said, naay mga butang nga makita, nga makaingon kita, praise God, praise the Lord. Naapoy mga butang nga dili makita. Unsa man na? Atoms. Mga atoms. Makita ba ninyo ang atom? Na ay atom ang lamesa, na ay atom kining microphone, na ay atom ang simento, lahi-lahi nga atom. Ang tubig, hydrogen usa ka buok nga atom o duha ka buok oxygen nagmix na himong tubig. Nakakita ba mo sa atom nila? Wala. So there are things that reflect the glory of God nga dili nimo makita. Nganong lahi ang simento sa kahoy? Nganong lahi ang iring sa iro? Nganong lahi ang tao sa mananap? Nganong lahi ang Pilipino sa Negro o ang Pilipino sa Amerikano? Atoms ang hinungdan. Dili makita sa mata. Kinahanglan nimo og microscope. Yet, you know nga naay nagbuhat ni ana. Mo nang mayon ka, praise the Lord. Meaning, the glory of God is praised. Ang himaya sa Diyos is praised. Okay? So, the glory of God is everywhere. It can be seen by those who have the Spirit to see. Kanang naay mata nga makakita, na may mata nga dili makakita, kay wala man sa ilang kasing-kasing og espiritu ang mo observe ni anang mas importante nga realidad, which is the reality of God's glory. Okay? Now, the second question is, where is the glory of God? Asa makita ang glory of God? Tanawa lang sa palibot, ang kahayag, glory of God na. Usahay ang ulan, glory of God. Nga naman. Kaya nani, kay sigig ulan ni atong niaging adlaw, mo ingon ta, glorious sunshine. Pero sa sigig ulan, nagkinahanglan ang mga mag-uuma sa tubig para sa ilang kanang ilang yuta o tamnan. Moingon pagka glory to God for the rain. Glory to God for the rain, glory to God for the sunshine, glory to God for the clouds, glory for the stars. Everything is for God's glory. Ningon ang atong gibasa. Everything God has created is for His own glorious purpose. Na siya'y katuyuan o mahimayaon kanang dili masabtan o kabihipulungan ang iyang mga ginabuhat. Ang tao nga maingon kahibulungan nakasabot sa himaya sa Dios. So where is the glory of God? In creation, Genesis 1. Primero, wala tanan. Kangit-ngit lang tanan. Anya ang Espiritu sa Dios na adya sa ibabaw sa tubig. O naaitingog na niingon, let there be light. Let there be light. And there was light. Sa pulong lang sa Dios,
nabuhat ang creation. Does that not show, dili ba na magpakita sa glory sa Ginoo, sa iyang himaya? Nga sa pulong lang, let there be light, pak, naanay suga, naanay kahayag. Basig na amoy lain nga idea nga giun sa pagbuhat ang creation. Sige ko no, istoryahin ko. Kay mo ingon ko nga, glorify man ko, ikaw may nakadiscovery. Mo ingon ko, glory sa imo. Kinsay nagbuhat ninyo sa kalibutan? Kinsay nakahibalo giun sa pagbuhat ang kalibutan? Wala. Walay nakahimo, walay nakakita ni ana. But it's in Genesis. So where is the glory of God in the Genesis, in the scripture, in the Bible na adya? Naa kang Adan ug Eva. Si Adan nga gikan sa yuta nga gihulma paingon sa mahimong tawo o gibugahan sa espiritu sa Dios, nahimo siyang buhi. Nabuhi ang yuta. Nabuhi ang yuta og nahimong tawo. O gikan sa iyang gusok si Eva gibuhat nga iyang partner. Nganong gibuhat sila? For the glory of God. Kay human nga gibuhat niya ang tanan, ningon siya, go therefore and multiply. Tibuok kalibutan, kay kining kabuhatan, kamo ang akong piyalan. You will be my stewards of this creation. Kamo ang akong piyalan. You are my stewards. What a glorious thing nga ang Ginoo nato mo piyal ka nato. Pero ang problema, dili ta mo ila sa Dios. So, ingon raman as Bible, pwede raman na kalimtan, dili baya na kalimtan kay naarabay accounting unya, the last judgment. Giunsa nimo ang imong kinabuhi. Giunsa nimo nga ikaw piyalan, giunsa man nimo nga nadaot man ang kalangitan na nagbagyo-bagyo man ngano man tungod sa inyong mga sakyanan, tungod sa inyong mga makinarya, wala ninyo i-control, nadaot ang ozone layer. Where is the glory of God? Naa dito sa mga bata. Naa sa kalangitan, naa sa inyong kasing-kasing. Mao na nga gusto unta ko makadungog nga ang mga UCCP kanunay mo ingon praise the Lord, kay ang uban nga mo ingon praise the Lord mga Pentecostal raman. Kay sila ra may makakita sa glory sa Ginoo. Kita mo ra og hilom ra ta, mo ra og normal ra na. Di man ta ma-surprise. Now, the glory of God is for hearts that are surprised. Okay? Where is the glory of God? Adam and Eve, Moses, kana sila, naadya ang himaya sa Diyos. Si Miriam, nga maoy nag-atiman kang Moses, gamay pa siya, na gibutang siya sa sapa, niya, nadala dito sa anak sa paraon, gibantayan yun ni Miriam nga dili maunsa tong iyang igsuon. The glory of God, kay kung walay Moses, walay Israel. Walay Israel nga muhawa gikan Ehipto paingon sa Israel. The glory of God, kung walay Moses, walay Jesus. Kay naaman siya sa Israel. Jesus was an Israelite, and the Holy Spirit, of course. So, the glory of God, the plans of God are kahibulungan ang buhat sa Ginoo. And where is the glory of God? Everywhere. Everywhere. Everyone. Ang kada usa kanato mahimong mo himaya sa Dios. Mga bata, makahimaya sa Dios. Ang matag usa kanato makahimaya sa Dios kung moilalang kita sa iyang pagka magbubuhat
O kung moila kita nga kita mga binuhat, mga anak sa Dios. Kung makaila kita ni ana nga kita di ay anak sa Dios, anak nga gihimo sa Dios nga mga saksi. Saksi sa gugma sa Dios pinaagi ni Jesus. Kay nakita, wala man ta kakita kang Jesus, no? 2,000 years ago man to, pero ang mga apostoles nagdala og maayong balita nga si Jesus gilansang sa cross, gilubong unya na banhaw sa ikatulong adlaw. Og 500 katao ang nakakita. Mayatod sa Bible, nakakita kang Jesus human nga namatay siya sa cross. Naana sa Bible. Mao na nga evangelical ta, kay ang Bible daghang kamatuoran nga makausab sa atong panghuna-huna. If it is to know the glory of God is a matter of attitude, you have to know about what happened before. Kinahanglan mahibaw-an nimo ang nahitabo. So, where is the glory of God? Everywhere. Sa kadausan nato, nagpahipi ang himaya sa Dios. How do we glorify God? Ikatulo nga pangutana, how do you glorify God? Kanang presensya sa Dios kanimo, tagaan nimo og importansya. Pagtuon sa Biblia, pagtuon sa mga istorya nila Job, nila Solomon, nila Ecclesiastes, nila Isaiah, nila Jeremiah, tun-a ka na. Kay sila ang naka-enkwentro sa Diyos, direkta. Ang mga apostoles, si San Pedro, San Pablo, si Juan, si Santiago, kana sila kauban ni Jesus. Basaha ang ilang gisulat o masabtan nimo ang gahom sa Dios. Where is the glory of God? Tuwa sa cross. Kang Jesus napakita ang himaya sa Dios, ang dakong gugma niya nga iyang gipadala ang iyang anak nga bayran ang atong sala aron masag-uli kita sa Dios, kay kita makasasala og nibulag sa Dios. Gibuhat kitang maayo apan nibulag kita kay nagrebuildi kita sa Dios. Si Adan og si Eva, mao na si Cain og si Abel og uban pa nga characters, basahan ninyo. Kay kung mao nang naatay Bible study, no? Pasalamat ko nga gahapon daghan na pong mga batanon, pero wala gihapoy young adults. Ambot asa ning mga young adults? Uy, gusto tingaling matigulang dayon aron mahimong UCMCWA. Asa man ang mga CW ang siyap? Wala man. Kay maayo kayong balita nga kinahanglan nato sabton. Mao ni ang Bible study namong mga batanon. Sa mga batanon day tigulang man ko. So ang mga batanon mao ni among gitun-an. Kagahapon og sila mismo naghatag sa ilang hunahuna. Ang himaya sa Dios depende na sa imong paggamit sa gasa nga iyang gigamit kanimo. We are all kaning pilgrims, galabay ra kita dinhis kalibutan, kay naa patay laing adtuan. Kung unsa na nga dapit, wala ta kahibalo, pero nag-ingon ang Ginoo kauban nato siya human ni ining kinabuhi. Pero ang kadaghanan sa mga tao, ang ilang hunahuna, maura ni. So ang glory sa Ginoo postponed. Imbis nga maura ni ang kinabuhi, dinhini mo maila ang Dios, mo yun sila, dito na nato na siya ilhon, kinakamatay nato, magsimba-simba lang ta, bisag wala tay tinuod nga gugma sa Dios, magsimba-simba lang ta, kay basin ra di ay makaadto tas langit. Dili ra ba ka makaadto, ingon ana imong attitude. How do we glorify God? Is by surrendering your life to Jesus Christ. Imong itugyan ang imong kinabuhi kang Hesukristo.
Because He is the way, the truth, and the life. Siya ang dalan paingon sa Amahan. Siya ang kamatuoran sa gugma sa Dios, ug siya ang muhatag kinabuhing dayon. I am the way, the truth, and the life. You have to surrender yourself to Jesus Christ. Kung dili ka mo surrender, ako raning kinabuhi, ako'y hari ni ining kinabuhi na ako, walay magbuot, o mamati ko kang pastor, pero musopa ko kang pastor. Kung moingon siya nga isurrender, dili ko mo surrender sa Ginoo. Wala na ko'y ako, o isurrender na ako sa katauhan. Nga dili sila kakita sa himaya sa Dios, kay ilamang ipahimaya ang ilang kaugalingon. Ang ilang ngalan, ang ilang kwarta, ang ilang gahom, ang ilang prestige, ang ilang pride, maunay ilang Diyos. Ang ilang Diyos, ilang kaugalingon na dili makakita kana sila sa himaya sa Diyos. Dili maka-appreciate og mga bata nga nag-awit, nga kinasing-kasing. Where is the glory of God? It's in you. Kamo nga nagsimba diha karon, naa diha ang himaya sa Dios. Ipakita ang himaya sa Dios pinaagi sa pag-awit nga kinasing-kasing, sa pag-apil sa simba, pag-apil sa UCM, CWA, CF, CYF, naa diha ang paglihok sa espiritu sa Dios aron mahimaya ang Dios. Imagine na lang kini nga simbahan kung maghimaya kini sa Dios gyud 100%. Sa sunod bulan, dili na makalingkod ang mga tao sa kadaghan. Kay makita nila ang himaya sa Dios pinaagi sa imong kinabuhi. Moingon sila nga mutuo ko sa Dios, kay kini si kuan talpulano mutuo man ug tinuod man ang iyang gisulti. Nakaila siya sa Dios. Muuban ko sa ila. Mapuno ni mga igsuon bisan ka ng mga alis diha, magpalit gyud ta og mga silya nga plastic kay dili maarang mga igsuon. Kung isurrender nimo ang imong kinabuhi sa iyang gahom, kung ihatag nimo ug tumanon nimo ang iyang glorious purpose sa imong kinabuhi, then praise the Lord. Praise the Lord. Makita na ang bunga sa Ginoo kanato. Amen. People of God, let us remember that every good and perfect gift comes from God. Our offerings are an opportunity to participate in God's work of restoration and transformation in our world. Let us give heartily, knowing that our contributions, no matter how small, are used by God to bring about God's kingdom on earth. May our generosity reflect the boundless grace we have received from our sustainer God. Let us now offer our tithes and pledges to the Lord.
loving Creator. Thank you so much for the blessings you have given us today, especially the gifts, the tithes and pledges, which we offer back to you in remembrance to your goodness to us. And this be used in furtherance of your kingdom here on earth. Amen. We praise you, O Lord. We give glory to your name. We offer our lives to you sincerely, O Lord. Accept us as we are, that we may be able to glorify you with the gifts that you have given to us. May we stand in the long line of people from the time of Jesus until now who have given their lives to glorify you. They gave their lives so that others will see the love that is in their hearts and the love of God in Jesus Christ. And by this love, they are transformed into new beings in Jesus Christ. And here, dear God, is your church, the result of many generations of work. We have come here to worship you, to recognize you as Creator, the Father, and we are the children of God. Bless this church, Lord, and make it powerful in proclaiming the truth of Jesus Christ, so that we may truly glorify you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and always. Amen.